Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. O mga kabunyog, itong talent manager ng itong mga nasa likod nitong honey trap, yung pagpi-frame up sana kay Executive Secretary Ralph Recto, may mga babae na gagamitin pag-frame up kay Ralph Recto. Yung yung talent manager, ginagapang sana ng kampo nila Jing Paras at saka ni Leandro Libeste. Siyempre, mapera si Leandro Libeste. Ano yan? Ginagapang sana para bumaliktad. Para pag bumaliktad ito, mga kabunyog, hindi na magbibigay ng testimonya laban sa kanila. Kasi itong itong talent manager na ito na alias Ken, ito yung saka yung isa pa, yung alias Jen. Ito yung mga matitibay na mga testigo laban kila Paras sa Libeste. Sila yung mga babae na itong talent manager, ito yung may hawak dun sa mga babae. Tapos ang alias nitong talent manager ay alias Ken. Nakipag-meeting sila kay Jing Paras, nakipag-meeting sila kay Jing Paras, nakipag-meeting sila dun sa mga abogado. 4 na abogado yung gagawa ng mga affidavit ng mga babae. Tapos yung affidavit na yun, nakalagay doon na sila ay nakipagtalik kay Ralph Recto, nagkaroon sila ng transaction dito, mayroon pang paggamit ng droga. So gagawa sila ng affidavit. Ang gagawa ng affidavit nila yung mga abogado nung Rondain and Menjola law firm. Si Rondain ay abogado ni Saldico. Kaya nakikita niyo yung connect mga na naman, Saldico. Pero hindi nga natuloy yan kasi yan ng NBI, nahuli yan ng NBI. Tapos yung alias Ken, yung talent manager, nag-cooperate na sa NBI. So ito ngayon yung nagsasabi na may mga text message sila, may mga palitan sila ng communication nitong si Jing Paras at sinasabi nga doon kung anong gagawin nila, tapos babayaran sila 6 million, paghahati-hatian ng talent manager sa kanong mga babae. Kaya lang yun nga, ginagapang sana itong talent manager, pero hindi naman pumayag. Naninindigan itong talent manager na nagko-cooperate na sila sa NBI. Pero yon, ang una, ginagapang sana nila Jing Paras na magbago ng isip ito, bumaliktad. Kasi ito yung matibay na ebidensya sa kanila eh. Pag hindi na ito nagtestigo laban sa kanila, hihina na ang kaso laban sa kanila. Kaya pinipilit sana ito na gapangin. Sabi ni Attorney Raymond Palad, yung abogado nitong talent manager, sinabi daw sa kanya ng kanyang kliyente na ginagapang sila, kinukumbinsi, sinusuhulan, binabribe para wag mag-cooperate sa NBI. Sa halip, doon sila makipag-usap kila Paras. Sinubukan umanong suhulan ng isang abogado ang naarestong talent manager para manahimik sa character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito ang ibinunyag ni Attorney Raymond Palad. Isang araw matapos maaresto ng National Bureau of Investigation ang talent manager na kinausap ni former Congressman Jing Paras para sa paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. May lumapit umanong isang nagpakilalang abogado sa kanya at nagalok ng 250,000 pesos na deposit para tumulong sa kanyang kaso. Sa eksklusibong panayam kay Attorney Raymond Palad, legal counsel ng talent manager, galing daw sa isang kaibigan ang lumapit na abogado pero tinanggihan agad ito ng kliyente niya. Around 11 a.m., may dumating na nagpakilalang lawyer dun sa kliyente. Introduce himself as padalang lawyer ng isang friend. And
inaalok na, ang sabi niya siya maglo-lawyer for the client. Yung client ko naman, ang ginawa niya, that time kasi hindi ko pa siya namimit, tinawagan niya yung friend niya, and that friend denied na may pinadala siyang lawyer at pera. Sa parehong araw, bumalik ulit ang nasabing abogado at dito na umamin na galing umano siya kay former Congressman Paras. That's the time na kinumpronta siya ng kliyente. At sinabi niyang tinawagan niya yung friend niya, wala pinapadalang lawyer at pera. Nag-apologize tong lawyer na to and admitted to my client na padala siya ng grupo nila Attorney Paras. I asked the NBI to check yung log, kasi naglalag tayo dun sa baba, sa Biopolis, to check kung anong identity ang sinurrender nung supposed lawyer na to, mobile number, and yung CCTV dun sa elevator 1. Kinumpirma naman ng NBI na nagsasagawa sila ng tracking sa nagpakilalang abogado. Kahapon ay nagpasa na rin ng supplemental affidavit ng talent manager sa NBI kung saan binulgar nito na may 4 na abogado pang kasama sa pagpupulong nila ni former Congressman Paras noong July 15 at July 26. Ang mga abogado raw ang magsisilbing scriptwriter para sa gagawing paninira kay Ies Recto. Mga kilalang abogado umano ang 2 sa 4 na humarap sa talent manager. Ipapasapi na naman ng NBI ang mga abogado. Iimbitahan namin yung 4 na abogado. Kasi meron na kami mga testimonya. I think they have the idea already. Baka kaya tumatawag si Kong Jing Paras dun sa kay alias Ken, may pag-uusapan sila. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Yan po yung mga naging topics natin dito sa Ano ang Totoo Dito. Magandang araw po sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.